Ang laki talaga ng difference ng blood pressure ko from October or November na 150, 160, ganun yung BP ko. Ngayon, 126 or pumapalo na siya sa 120s over 80. Ayan. Ito yung blood pressure ko, kakukuha ko lang ngayon. 125 over 81. Ang laking difference from 150 or 140 kapag nagpapa-BP ako. So, i-check ulit natin para masiguro kong same nga yung blood pressure. So, kabit yung, ayan, yung cuff. Tapos, ayan. So, ulitin natin. Ayan siya, guys. And, i-on ko pala. Nakalimutan kong i-on. So, ayan. And, tatahimik lang ako ng konti. Ayan. Sana mababa pa. Sana mas mababa pa. Ayan, relax lang ako ng konti. Ooh. Ayan, nararamdaman ko na yung pitik ng heart. Yung pulse pala. O, see? 126 over 81. Ang saya-saya. As in. Bale, twice kong kinuha itong BP ko, which is 125 over 81. Ayan, tama. And then, yung parang pulse ko is, ilan yun? 64? Ayan. So, effective nga. Siguro after 1 month nung pinalitan yung maintenance ko. So, ito yung talagang nag-react dramatically. And, ayan, masaya ako. Kasi, ang laki ng pagbabago pa. Ang laki ng pagbabago, di ba? Speechless tuloy ako. Sa mga nagtatanong kung ano yung brand, ito yung brand po. Omron. Ayan, Omron. Ito yung cuff. Ito yung digital. Tapos, ang price niya is, ayan, pumapalo ng 700 plus sa Orange app, tapos sa TikTok, and then sa iba pang app, no? So, yan yung price niya, pero depende po sa seller yan. May mas mataas, may mas mababa. So, hanapin nyo na lang dyan sa Orange app, Yellow app, ayan. Pero anyway, tignan naman natin yung itsura nito. So, ganito siya. I-detach muna natin to. Yan, pwede nyo matanggal to eh. Yan. And ang mangyayari is, ayan, tignan natin yung kanyang battery. So, ito yung itsura ng kanyang battery. Dalawang AA size na battery yung ginagamit dito. Mas matagal itong ACE na battery kaysa sa isa na black or Energizer. Mas cheap pa. Ayan, mas cheap pa. Kaya, ayan, siguro ginagamit ko na to for almost ilang months na. So, matagal siya maubos. So, yun yung recommendation ko sa inyo. Tapos, meron din sa mga pharmacy. Ayan, sa mga pharmacy, may mga nagbebenta rin ng ganito. I'm not sure kung mas mataas dun sa pharmacy, pero kayo na lang ang bahalang mag-canvas bago kayo bumili. Alam nyo ba, last year around May hanggang October, medyo tumaas yung BP ko, no? Umabot siya ng 160. Tapos yung pinakamataas, 168, tapos nag-171. And then nakaramdam na talaga ako ng medyo, ano na dito sa ulo ko, no? Nahilo ako, tapos ang bigat dito sa may batok. So, doon na talaga ako nagpa-check up and ayun na nga, hindi talaga stable yung BP ko. Tapos, chinek yung aking mga triglycerides, yung cholesterol, ang tataas. So, ang una is kinorek yung mga cholesterol kinemiko, mga LDL. So, nagpa-blood chem ako and na-correct naman. And ngayon, merong mga na-prescribe din sa akin. Yung una, yung AMLO, tsaka yung LOS. Ayan. Pero mataas pa rin. So, after 2 months, siguro mga November, December, yung combination ng AMLO tsaka yung LOS na combination na yon medyo bumaba ng bahagya pero nag-i-spike pa rin. So lately, nung February ba yan? Yeah, February, meron na yung IRB. Ayan. Ayokong sabihin yung full name, baka maano ako dito. Doon na talaga nagkaroon ng dramatic drop
naging okay na yung BP ko, hindi siya nag-i-spike. So, mukhang yun na yung i-maintain ko. Ayan. So, as in, nagme-maintenance na ako. Hindi ko naman may pagkakaila. And, ang isa sa mga factors kung bakit naging okay na lahat na sa sistema ko is binawas-bawasan ko na yung pagpa-party. Hindi rin ako nagpupuyat, yung mga ganon. Tapos, hindi na ako masyadong nagnonomo. So, yun yung isang factor kaya medyo bumaba na rin. Naging okay na yung katawan ko. Tapos, ang isa pa, nag-exercise na rin ako. So, tinutuloy-tuloy ko yung exercise ko. Siguro mga 3 times a week, 2 or 3 times a week. Siguro 1 to 2 hours na exercise. So, yun yung nakatulong sa akin. And then, yung kinakain ko. Talagang dapat may gulay na yung mga kinakain ko. Balanced diet na. Hindi yung puro karne na, yung mga ganon. So, disiplina talaga sa sarili. And hindi ako masyado nagpupuyat-puyat na pag alam kong mga alas 12 na or 11, doon ako natutulog. Tapos, more fluids. So, yun yung mga ginagawa ko na nakapagtulong na nakapagpababa ng BP ko. So, ngayon ang saya-saya ko. Sana consistent yung 126. 126, 120s na BP ko para, alam mo yon, yung stress level ko hindi na ulit aakyat. Ayan, so thank you. Ito yung last BP ko nga pala, 126/81. I hope na ma-maintain ko talaga itong BP na to. So sana meron din kayong natutunan sa akin sa video na ito kasi testament na pinairal ko talaga yung disiplina ko sa sarili. And syempre, iniiwasan ko na rin na diskusyon kasi nakakataas talaga yun ng alta presyon. Kung medyo hindi ka comfortable, umiwas ka na lang, tumahimik ka na lang, ignore para hindi madagdagan yung stress. Okay? So, that's it guys. Ayan, sana nakarelate kayo dito sa ating video about my BP, sharing my story. So, sana, alam mo yon, nakatulong din sa inyo to. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.